Magandang araw po. Narito na naman kami upang magandang mga balita dapat nyo malaman. Ako po si Fede Navarro. At ako naman po si Joanna Sahagon para sa ulo ng mga balita. DOH nangangalap ng karagdagang pondo kontra AH1N1. Sanggol, isinilang na may 2 ulo. Malacanang, disidido yung pagpatuloy ng peace talk sa Mindanao. Villar, nangunguna sa mga surveys bilang susunod na Pangulo ng ating bansa. Cory Aquino, patuloy na dinaragsa ang burol. Samantala, alalahanin natin ang mga nagawa ni Pangulong Aquino para sa ating bansa. Para sa lokal na mga balita, Sherwin Morata nangangarap papatalsik. Mga Sebastians, ano nga ba ang ginagawang preparasyon para sa nalalapit na periodical exams? At para sa entertainment news, Harry Potter and the Half-Blood Prince, tumapos sa takilya. Iyan po ang mga balitang ating tututukan. Unahin po natin ang pagkalap ng karagdagang pondo kontra AH1N1. Narito po si Clifford Marto. Sa pangambang malapit na kumalat ang bagong strain ng AH1N1, nangangalap na ng karagdagang pondo ang DOH kontra rito. 1, 2, 3. Tinanong na ng Pangulo noong Hulyo 27 ang Kongreso upang mangalap ng 19.83 billion para sa contingency fund na anti-flu vaccines at mapalawak ang mga ospital at laboratory testing facilities kung may mga malalang kaso ng AH1N1. Sinabi ng DOH na sila'y naghahanda na para sa second wave ng AH1N1 sa bansa. Ayon kay Duque, nangangailangan sila ng 16 billion para sa 450,000 pandemic shots. Sa ngayon, may isa na namatay dito kumpara sa ibang mga bansa na umabot sa 1,700 katao ang nagkaroon ng sakit na ito at karamihan ay nabigyan lunas na. Sa iba namang mga balita, isang kagila-gilala sa pangyayari ang naganap sa isang ospital sa Maynila. Isang bata ang isinilang na may 2 ulo. Kamusta na kaya ang kondisyon ng bata? Narito si Lorraine ng Kiko, mabuulat. Hindi kaya kahapon yun. Isang bata na may 2 ulo ang pinanganak sa Dr. Jose Fabela Hospital, ika-28 ng Hulyo noong Martes. Sina Jateria at Salvador Arsiaga ay alalang-alala kung mabubuhay pa ang kanilang anak. Ayon sa mga doktor, dapat sana'y magiging kambalang sanggol ngunit hindi na nagkahiwalay pa habang nasa sinapupunan. Nakatakdang ilipat ang bata sa Philippine Heart Center upang sumailalim sa ilan pang pagsusuri. Ayan na po may... Ilan taong ka na? Siya po 6, ako po 13. Anong pangarap? Seaman sana. Ako po, artista. Pero hindi ko na iniisip yun. Kanya-kanyang kayo dito. Walang sariling trabaho, walang pamili ng gamot. Anak, tabi mo. Ako lang. Sama-sama tayo. Hindi ko kayo pababayaan. Lalaban tayo. Samantala, desidido pa rin na Malacanang nang ituloy ang peace talk sa kabila ng sunod-sunod na pambobomba sa Mindanao. Ang buong detalye atin sa atin ni Lynn Mayrul. Kung matatandaan, isang karumal-dumal na pagsabog ang naganap sa Cotabato na kumitil ng hindi bababa sa 5 katao at 30 ang sugatan. Hindi maitatanggi ng pamahalaan na makaapekto ito sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front sa Mindanao at ng pamahalaan. Gayunpaman, desidido ng pamahalaan na ipagpatuloy ito dahil nakapangako ng Pangulo na maganda ang may dudulot ng peace talks na ito bago pa matapos ang kanyang termino. Ako po si Nelline Rule, nag-uulat. Balik sa'yo, Joanna. Nalalapit na nga ang eleksyon at marami pangalan ng politikong matunog na tatakbo. Sino nga ba sa kanila ang nangunguna? Narito si Reginald Lumagi. Si Senator Manny Villar nang Di mo kaya gaya yung boss ko. Malakas. Si Senator Manny Villar nanguna sa pinakahuling survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS noong July 22. 33% ang nakuha ni Senator Manny Villar. Sina Senator Chis Escudero at Mar Rojas ay parehong nakakuha ng 20%. Nasa ikatlong pwesto naman si Vice President Noli De Castro na may 19% at Senator Lauren Legarda na nakakuha ng 15%. Ang iba pang presidentiables na sina Senator Panfilo Lacson at Makati Mayor Jejo Marbinay na may 7% at 4%. Sa unang pagkakataon, ang pangalan ni De Castro ay hindi nanguna sa naturang survey. Pawang sina Estrada, Escudero at Rojas ay umarangkada at naunahan si De Castro. Sa kasamaang palad, namatay na nga po ang iginagalang na dating Pangulong Corazon Aquino. Ngayon ang buong bayan ay nagluluksa. Narito ang karagdagang ulat.
Namatay na nga ang simbolo ng demokrasya sa bansa na si Corazon Aquino noong unang araw ng Agosto, Sabado, 3:80 ng umaga dahil sa cardiorespiratory arrest sa Makati Medical Center. Nagsidagsaan ang iba't ibang prominenteng tao sa kanyang burol. Marami ang nalungkot sa kanyang pagkamatay, lalo na ang kanyang naiwang pamilya. Nakahimlay ngayon ang kanyang mga labi sa Manila Cathedral at nakatakdang ilibing bukas sa Manila Memorial Park, katabi ng kanyang namayapa na ring esposo na si Senator Ninoy Aquino. Ito po si Joanna Sahagon, nag-uulat. Malaki ang usap-usapan ngayon sa pagkamatay ng dating Pangulong Cory Aquino. Ngunit sino nga ba siya sa buhay nating mga Pilipino? Narito ang aking report. Si Maria Corazon Sumulong Cuangco, kilala bilang si Corazon Aquino o Tita Cory sa marami, ay sinilang sa Tarlac noong January 25, 1933 sa isang prominenteng pamilya. Ikaapat siya sa mga magkakapatid. Napang-asawa niya si Senator Benigno Ninoy Aquino at nagkaroon sila ng 5 anak. Kilala si Ninoy bilang mahigpit na kritiko ni Ferdinand Marcos, sanhi upang siya ay makulong. Dahil sa sakit sa puso, nagpagamot si Ninoy sa Amerika. Sa kasamaang palad, pag-uwi niya ng Pilipinas, binaril sa tarmac ng Manila International Airport na ngayon ay NAIA o kilala bilang Ninoy Aquino International Airport. Si Cory Aquino ay naging kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas at nagsilbing simbolo ng demokrasya sa Asia. Sa nagdaang taon, patuloy pa rin ang pagtulong ng Pangulo. Naging aktibo siya laban sa administrasyon. Nagkaroon ng sakit na colon cancer ang buting Pangulo. Hanggang sa huli, nilabanan niya ang malubhang sakit na ito. Nananatili sa puso ng bawat Pilipino ang alaala ng isang ulirang ina. Hindi natin siya makakalimutan. Ito po si Fede Navarro, nag-uulat. Kalat na nga ang usap-usapang pagpapatalsik kay Ferdinand Sherwin Morata bilang Pangulo ng St. Ezequiel Moreno. Ano nga ba ang dahilan sa pagpapatalsik na ito? Nagbabalik si Reginald Dumagi. Umuupo na nga ang mga balibalitang pagpapatalsik sa presidente ng St. Ezequiel Moreno na si Sherwin Morata. May ilan ang hindi nasisiyahan sa kanyang pamamalakad. Si Sherwin, medyo may pagka-weird, responsible, minsan may mga galit sa kanya, pero tingin ko ayos naman. Okay lang kasi may pagka-responsible din naman yun minsan pero more of the time, ganun lang yun. Tsaka, malaki sira sa ulo nun pero okay lang siya maging president. Si Sherwin, pasaway, sobrang pasaway. Hindi dapat tularan kasi pasaway nga. Sherwin bilang presidente, may pagka-clumsy din. Kaso, ayos naman. Hindi naman siya masyadong obsessed sa kapanyarihan niya. Medyo pushover lang siya sa pagka-leadership niya. Medyo, so ayos naman. Magandang pamamalakad niya sa amin. Hindi ka tulad ko. Kung papabutoin ako next year, papabutoin ko pa rin si Sherwin. Kasi, masarap maging presidente. Nalalapit na naman ang periodical exams sa mga Sebastianians. Ano-ano nga bang preparasyon ang ginagawa nila para rito? Narito si Lynn Mayroon. Ngayong linggong ito, magaganap na ang periodic exams na San Sebastian College, Coletos de Cavite. May kanya-kanyang diskarte ang bawat estudyante upang handa ang sarili para rito. May paisi-isi lang at tao ng tao na parang walang test. May nagpapakitang gilas sa pagmamagic. May nagbabasa-basa lang. At merong kulang na lang ay sumubsob na sa libro. Ayun, okay. Kamakailan lamang ay pinalabas na ang ika-6 na installment ng Harry Potter, ang Harry Potter and the Half-Blood Prince. Walang dudang tumabo ito sa takilya. Narito ang karagdagang detalye, ihatid sa atin ni Chelo Antonio Co. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Tumatapos sa takilya. Nakakuha ito ng $647,180,000 sa loob lamang ng 2 linggo. Sa ika-6 na installment, nagbabalik sina Harry Potter na ginagampanan ni Daniel Radcliffe kasama ng kanyang mga kaibigan na sina Hermione Granger at Ron Weasley upang iligtas ang Wizarding World laban kay Lord Voldemort. Bukod sa nagagandahang effects, makita din natin ang namumuong love story sa pagitan ni Harry at Ginny at Hermione at Ron. Ito po ang mga balitang aming tinutukan. Ako po si Fede Navarro. At ako naman po si Joanna Sahagon. Ito po ang 24 Patrol. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Serbisyong totoo lamang. Yay! Asa mo rin? Yay! Patingin!
Gala ka na. Tayo na ako. Kontra de lala. Very good. Kumaya ba ang bigyan? Pika-pika. Yes. Hindi mo marunong. Ano yan? Sa titsang ko. Wala nang hawak niya. Masagawa mo niya mamaya. Mag-Harry Potter muna kayo sa Cheno. Ano tayo Harry Potter ngayon, no? Ikaw para mo. Uy, manonood ba tayo next week? Kami next week. Oo. 7, 8. Slide! Wait lang. Slide. 4 minutes. Slide ako tapos. Tapos, tumatabar sa takiya. Harry Potter. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Okay ka lang? Nagpalaglag pa nga siya. Cheche. Nagpapagsak na nga siya sa ano. New Royal Pure Orange with B-Vitamins. Ito yung mali. 5, 6, New Royal Pure Orange with B-Vitamins. 5, 6, 7, 8. New Royal Pure Orange with B-Vitamins. Magandang! Uli, New Royal Pure Orange with B-Vitamins. Okay. New Royal with 5, B-Vitamins. 6, 7, 8. New Royal Pure Orange. 5, 6, 7, 8. New Royal Pure Orange with B-Vitamins. Pampalabas ng uli!